Pwedeng isa pa? At isa pa. Assalamualaikum. Short story muna tayo bago ako lumabas. So kagabi, bago ako natulog, nag-scroll muna ako sa TikTok. And then, umungad sa akin itong live seller na babae at pinapaliwanag niya ang VC toner. Sabi niya, Ito yung may mga incheck na letra at ito yung may English na letra. At kitang-kita nyo naman ang mga ingredients, lahat yan English. Ito ay approved na sa FDA kasi nga English na yung nakasulat at nababasa na. So ako naman, nag-comment ako sa kanyang live. Sabi ko, sa mga ingredients ba merong perfume? Alam nyo ba ang ginawa ng babae nung mabasa niya yung comment ko? Tumawa si babae. As in tumawa. Sabi pa niya, paano ito magkakaroon ng perfume na hindi naman ito pabango? Talagang tumawa. And then nagpaliwanag pa. At medyo iba na yung tunog ng kanyang pagpapaliwanag. At the end, sabi niya, hindi ako galit ha? O baka hindi mo lang alam talaga kung ano ang mga nakasulat dyan. As in, super confident ka sa pagsasabi na eto may English ang mga ingredients. Tapos, hindi mo alam ang mga ingredients? Ay, naku naman talaga oh. Sabi ng isang therapist, mas healthy daw na ilabas ang saloobin. Kaya ako, pwedeng isa pa? At isa pa. Kung nakakalabas lang itong pamalo ko dito sa screen na to, naku, sobrang 10 pa talaga ang lalabas at ay, naku. Ay, ayan. Masaya na ako. Okay na yung pamalo ko. Huwag masyadong maging confident ha sa pagsasabi ng mga ingredients na hindi mo naman alam kung ano ang nakasulat, okay? Kaya eto na nga ba yung sinasabi ko na mas lamang ang may alam. Mas lamang ang nakakapagbasa or nalalaman natin kung ano ang ingredients ng isang product na ginagamit natin. Kasi kahit sino ang magtanong, kaya nating sagutin ng taas noo. Kaya nating sagutin ng walang pag-aalinlangan. Kaya nating sagutin ng hindi tayo nagmumukhang tanga. Alright?